welcome po sa ating lahat. At pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Okay po. Sa mga sumusubaybay ay binabati din po namin kayo. Salamat sa inyong panunood ng gawain sa patuloy niyong pagsusubaybay. Wini-welcome ko po lahat ng pamilya na naririto. Labiaga, welcome po sa inyo. And then, Bravo, Nerito, and then Uhin, and then Tabayo, ano pa yung Diblois, and then sino pa yung Dinabate? Sulihon, and then anong pili niya? Milagros de Abio. Okay, so welcome sa inyong lahat. Harinawin ang Panginoon ang magbigay sa atin ng biyaya. Amen po. Alam po ng Panginoon pag siya po'y nagbibigay ay sapat na sapat. Amen po. Okay, so salamat sa inyong pagtumuho rito at sa iba na sa mga susunod ay atin din pong welcome po ang lahat. Okay po. So sa lahat ng naririto ay nais po natin na bigyan ng halaga itong gawain katulad ito. Sa buhay natin, napakahalaga na inaalala natin ng Panginoon sa kanyang kapangnakan, sa kanyang pagparito, na dapat nalalaman natin yun. Binibigyan natin ng buhay sapagkat kung yung mga bagay lang dito yung ating alalahanin, ibali wala naman dito. Tama po ba? Kung ano man yung events, mga mayroon ngayon, ginandahan naman dito sa Panginoon. Diba? Ibig sabihin, mga sekundary na lang naman yun eh. Yung dapat unang primarily na dapat natin ginagawa is on how to worship sa ating Panginoon. Amen? So, huwag natin yung kalilimutan. Ginagawa natin ito dahil gusto natin kumitain. Kinikilala natin yun sapagkat kung hindi sa Panginoon, wala naman din tayo. Tama po? So, yung kanyang pagtungo rito ay hindi po yung basta-basta. Buhay po yun. Okay? Buhay yung binigay niya. Kaya nararapat lamang. Sukilan naman natin ang Panginoon. Buhay din natin. Yun ibigay natin sa Panginoon. Amen, no? Okay. So, sa lahat na naririto, ay nais ko pong ang lahat ay tumayo at samahan niyo po ako sa pagbabasa sa aklat ng Lucas, 15, talatang 1 hanggang 7. Lucas, chapter 15, verse 1 hanggang 7. Ito po ang ating tatalakay, mga tupang nawawala o lost sheep. So, kung kayo po ay naririyan, ay samahan po ninyo ako sa pagbabasa. Yung mga walang Biblia, pili po kayo makitabi at tanihin nyo yung walang Biblia para makapagbasa. Lagi po sa inyo pinapaalala kung mayroon po kayong Biblia, ay pili nyo pong dahil kasi mas maganda ang nadadala ninyo yung sarili ninyong sandata. Okay? Kasi halimbawa sa gira, paghihiraman tayo ng sandata. So maganda yung may sarili tayo sa okay? So, start po tayo sa ating pagbabasa. 1. All the tax collectors and sinners were approaching to listen to him. Verse 2. And the Pharisees and scribes were complaining, this man welcomes sinners and eats with them. So, he told them this parable. What man among you who has 100 sheep and loses one of them does not leave the 99 in the open well and go after the lost one until he finds it? When he has found it, he joyfully puts it on his shoulders. And coming home, he calls his friends and neighbors together, saying to them, rejoice with me, because I have found my lost sheep. I tell you, in the same way, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous people who don't need repentance. So, shall we bow our head and let us pray? Panginoon, naririto kami, Panginoon, upang kayo Diyos ay aming sambayan sa Espiritu at katotohanan. Lord God, amin po dinadalangin na samahan po ninyo Diyos kami. Ito ay special na bagay na ginagawa namin para sa inyo. Dahil buhay ng Diyos yung binigay niyo sa amin. Ito rin yung buhay namin, gusto po namin i-aral sa iyo, Panginoon. Salamat sapagkat lahat kami ay iyong nasumpungan. Salamat sapagkat kami yung tatlong Panginoon.
Narito kami ng Diyos na nagpapakumbaba, Panginoon. Inaalis po namin ang lahat ng mayroon ng kami, Panginoon. Gusto namin na lumapit sa inyo sa umagang ito. Nabuo kami, Panginoon. Na kami, Panginoon, God mismo, Panginoon. Wala kaming dala kundi yung sarili namin ng Diyos. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa umagang ito na ipaunawa ang natalatan itong aming nabasa at aming pagbubulay-bulay. Purihin ka sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. So, lahat po ay makakaupo na. Dito sa talata, ang tinutukoy dito ng Panginoon ay walang gagawin yung mga walang tuwa. Mahirap po kasi yung na nagwawala. May pagkakaiba ba sa nagwawala at nawawala? Malaki yung pagkakaiba, di ba? Ang hinahanap talaga dito, na totally na hinahanap ng Diyos talaga, yung nawawala. Hindi yung nagwawala. Ang hirap hanapin yung nagwawala. Ang hirap maghanap. Pero sa Panginoon, wala po kung imposible pa hanapin yung nagwawala o nawawala. Parehas po, walang problema sa Panginoon, kaya niya yun hanapin. Pero, ilagay natin sa konteksto yung ating sinasabi, yung nawawala. Diba? Ibig sabihin, sa isang samahan na bigla lang talaga siyang nawala, kundi kaya nawala sa kanyang paningin yung kanyang mga kasama. Tama? So, hindi niya sinasadya na siya ay magpakawala o hindi kayo naghanap ng isang bagay para iwasan yun. Kundi talagang may pagkakataon na talagang nawala talaga yung isang tupa. So, sabi dito, na sa talata natin binasa, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. So isa tayong mga publikano, mga tao na kung saan ay gusto natin pakinggan yung ating Panginoon ba. Nagkakaroon po dito ng problema dahil sa mga parisiyo at mga iskriba. Alam niyo po ba kung ano yung sinabi ng parisiyo at ng iskriba? Nung panahon na naroon ng Panginoon, ito yung kanyang sinabi. Sabi niya, nagbubulong-bulungan ng mga parisiyo at mga iskriba, ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, ang talinghagang ito, kung sino man sa inyo ang may 100 tupa at nawalang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Di ba? Kapag nasumpungan, niya'y masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, magpagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan ng nagsisisi, tumalikod sa kanyang kasalanan. Kaya siyam na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. So, ito ay napakagandang bagay sa buhay natin. Ikaw ay nawala ng panahon. Hindi ka nakikinig. Di ba? So, ngayon nasumpungan ka ng Panginoon. So, katulad lang po ito na halimbawa, may isa kayo, may kamag-anak kayo galing ng abroad. Diba? Umuwi. Sa mahabang panahon, 3 years, 5 years, 4 years, 10 years, umuwi siya dito. Diba? Pag-uwi niya dito, of course, ang kanyang gustong makita nun, yung kanyang pamilya, yung kanyang kamag-anak. Gusto niya yung makita. Subalit ng kanyang pag-uwi, pag hindi po kumplito, anong sasabihin? Di ba maghahanap siya? Nasaan si Sister Alvin? Diba? Nasaan si Idris? Nasaan si Brother Rudy? Of course, ang hahanapin ay ako, nawawala. So yung naroroon, bakit niya hanapin? Andun po mismo sa kanya harapan. So ibig sabihin, pag may nahanap, may kulang siya. Diba? Ang pagturo nito ng Panginoon, ang sadya talaga isa ito na hanapin yung mga tupang naliligaw, nawawala. Kaya yun yung kanyang sadya. Kaya tinuturo ko sa inyo kung mayroon pa yung mga kamag-anak at uuwi, ganun talaga. Hindi siya magiging masaya kung kulang tayo. Kung magkakapatid, hahanap
niya yun, of course, gusto niya nasama-sama na para maging masaya. Kasi kahit kayo na, subalit mayroong nawawala, o hindi nakasama, laging magiging bukang bibig natin, sana andito siya. Diba, sana andito siya. Buo sana tayo. Pero wala tayong, wala. Sa ganung sitwasyon na yun, ibig sabihin mayroong kulang. Alam mo ang Panginoon na may kulang sa kanya tupa. Alam mo mga kapatid dito sa simbahan, ang simbahan na ito ay welcome sa lahat. Lagi kong binabanggit ito sa inyo. Iniiwasan natin dito na magkaroon tayo ng mga kinikilingan. Ayaw ko po ng gano'n. Kahit yung aking mga anak pamilya, pag sila may mali, at makikita niyo yan. Kasi gusto ko pong lahat ay maging maayos. Okay? So gusto ko yung welcome yung lahat. Wala tayong kinikilingan. Walang paborito, kundi lahat ay pantay-pantay tayo. Kasi yun naman talaga yung turo na sinasabi po ng Biblia. Na kinakailangan walang kikilingan. Okay? So kinakailangan mabuhay tayo lahat kung ano yung sinasabi ng Biblia. Walang paborito. Di ba? Kaya sabi ko nga dito, pag sa akin, kung nag-usap kami ng aking asawa, ay wala tayong magagawa. Hindi magtabo sa simbahan. Kahit sino dito ay kinakailangan ay pumasok sapagkat nangangailangan sila ng Panginoon. Hinahanap nila ang Diyos. Lahat ay welcome. Kaya nga, every time na meron tayong mga gawin, walang problema kahit sino pumunta dito. Yung mga matagalati ka pa, walang problema. Okay? Kasi kailangan sila ng Panginoon. Tama po? So, ito yung pinabanggit niya dito. So, mayroon tayong 4 na bagay na tutukuyin sa talatang ito. Ano po? So, ito yung 4 na bagay. Ang una na ating mapapansin dito sa talata na ito. So, sabi ito, bakit kailangan hanapin at ibalik ang nawawalang tupa? Why is it necessary to find out, return the lost sheep? Number 1, mga kapatid. Sa oras na maghiwala yung isa, hindi na po niya mararanasan kung ano yung ginagawa ng kanyang mga kasama. Iyan yung problema doon. So kaya ang una po natin, sabi po dyan, so iyan ang hangaring Jesus na ang mga tao ay makinig sa kanyang mga salita. That is Jesus' desire that people listen to His words. So, ang Panginoon pumunta siya rito, hindi lang para ikaw ay hanapin, kundi mayroong isang bagay na gusto sa iyo ang Panginoon. Yan yung number 1. Yan ang hangarin ni Jesus na ang mga tao ay makinig sa kanyang mga salita. Bakit kayo hinahanap? Ayaw ng Panginoon na yung presente na 99 na sheep na naroon na sila yung nakakapakinig lamang ng sinasabi ni Jesus. Ayaw ng Panginoon kung ano ang kanyang pangako ay yung siyang ang nakikinig lamang at ang nabibigyan. Di ba? Lahat kung ano man yung blessing ng ayaw niya na yung 99 lang, yung mayroon. Gusto ng Panginoon, maging ikaw na wala makarintig ka upang ikaw ay mabigyan. Ayaw po natin na sana tayo, lahat tayo, huwag tayong magkakaramdam kung may bumabalik na inggit o ano pa man. Parte ng buhay dapat natin na ikinatutuwa natin kung nakikita natin ang kapatid na nagpapatuloy sa paglilingkod. Hindi dapat natin kinatutuwa kung yung isang kapatid natin hindi na naglilingkod, hindi na nagsasamba. Sapagkat ikalulungkot yun ng Panginoon. Kaya yung sinasabi po natin dito na una, nasabi natin is this is Jesus' desire because Jesus desired that people listen to His words. Sa oras na maniwala, hindi na siya makakapakinig ng salita ng Diyos. So ano ang magiging problema ng isang tao kapag hindi na siya makikinig ng Diyos sa salita ng Diyos? Iba-iba na ang kanyang mapapakinggan. Na marahil ay dahil doon sa kanyang nangyari sa kanya na dapat yung siyam na yun ay dapat sana'y tumulong at maghanap, pero wala po. So dapat kinakailangan ang bawat isa sa atin tulad na ito, ang gusto ng Panginoon, lahat ay makarinig. Lahat ay makaranas sa biyaya ng Panginoon. Huwag tayong magiging makasarili. Naunawaan po. So ang salita ng Diyos
napakahalaga. Sa oras na hindi na tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, malaki yung posibilidad na ikaw ay maligaw. Malaki yung posibilidad na ikaw sa piling ng Panginoon. Oras na hindi ka na nakikinig, hindi ka na nagbabasa, sigurado po yun. Makakalimutan mo si Jesus, pero kailanman hindi ka niya nakakalimutan. Kasi kung nakalimutan ka, hindi ka niya babalikan at hindi ka niya hahanapin. Tama po? Pangalawang mga kapatid, yung verse na yan, verse 2, sabi dito, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisigapi upang makinig kay Jesus. Isa po yan na gusto ng Panginoon na makinig tayo. Ito yung diwa ng pastor. Hindi dapat natin iniiwasan yung salita ng Diyos. Nagbibigay dapat tayo ng sapat na oras para sa Panginoon sapagkat special ito para sa Diyos. Sinilan siya para hanapin ka. Diba? So lahat ng umuwi ng ibang bansa, sigurado ako na ang bawat galing sa ibang bansa, mayroon niyang laging mga nakalaan. Kung 7 sila mga kapatid, lahat yan, mayroon sila. Tama po? Kung mayroong 5 kapatid, lahat yan ang mayroon. Wala siyang hindi dyan bibigyan. Dahil matagal silang hindi nakita at yun ay kanyang bibigyan. At ang gusto niya na sa pag-uwi niya, na marinig siya. Diba? Marinig siya sapagkat ibang klase kapag ikaw ay galing ng ibang bansa. Iba't iba po yung mararanasan. Kaya gusto din naman nila na magpakinggan. Katulad ng kay Jesus. Pakinggan niyo ako. Diba? Pakinggan niyo ako upang yung buhay ay magpatuloy. Kasi kapag wala po ang Panginoon, sigurado hindi makapagpapatuloy ng maayos yung buhay natin. So lahat ng papakinggan natin, puro negatibo, puro hindi magaganda. Pero bakit kanyang piliin na makinig upang makapagpahinga, magkaroon tayo ng kapamagalan sa pagkikinig sa ating Panginoon. So, munting panahon para makapakinig ng salita ng Diyos. Okay, pangalawa, yan nangaring kay Jesus dahil mahal niya ito. Hinahanap ng Panginoon. Palagay po ninyo, yung nagmamahal, hindi niya hahanapin. Kapag hindi mo mahal ang isang bagay o ang isang tao, hindi mo siya hanapin. O hindi ako nagbibigay ng oras sa iyo, ano pakialam ko sa iyo? Di ba? Dito kapatid, kaibigan sa ating Panginoon, gusto nyo paraan sa atin ng Panginoon na bago tayong pagmamahal sa bawat isa. Huwag kayong magtatanim ng anong mga bagay sa inyong mga kapatid. Sipin nyo, di ba? Yung pinipito natin kung halimbawa sa ibang basta tapos nahinanakit ka, magkikita kayo, gano'n tapos nahinanakit ka. So, hindi maganda, di ba? Dati tapos hindi ka sisipot, hinahanap ka niya. Mahal ka naman niya. May mga pagkakataon na gano'n, may mga tumpa na gano'n niya, nagtatampo, nawawala, kaya hinahanap para maintindihan. Di ba? Sabi dito ng Panginoon, nung sabi ng Parisiyo, bakit itong taong ito? Nagkikisalamuha dito sa mga makasalanan. Ang turing ng mga Parisiyo at Iba sa kanilang mga sarili sila ay matutuhin. Ayaw natin na maging kamag-anak yung pag-uugali ng mga Parisiyo. Pero alam ba ninyo, ang daming kamag-anak ngayon ng mga Escriba at Parisiyo? Yung mga ugali ko lang yan. Di ba? Kaya saan ako tayo maging kamag-anak ng pag-uugali? Alam niyo yung pag-uugali ganyan? Hindi talaga siya nakakatulong. Imbis na dapat sila ay dumamay, pumunta doon at mahanap at kung nakita mo nila yung matupa, minsan nakikita naman talaga ayaw ang ikalis na bumalik. Kasi ayaw din nila na mapunta ulit doon. So hindi kumplito po yung 100 pagkulang na isa. Ang sabi ng Panginoon ay dapat ibalik para kumpito siya. Di ba? Ayaw natin na magkaroon tayo ng huwag tayo maging kamag-anak ng pag-ugali ng Parisiyo. Pero biologically, pero yung ugali na yun, hindi siguro dapat natin yung manahin o huwag tayo maging kamag-anak doon sa Escriba o Parisiyo sa katulad nito pag-ugali. Sabi ng mga Parisiyo, ano ba ito? Bakit ba ito nakikisalamuhan? Nakikisama dyan? Pagpapawalan mo ba ang Panginoon? Kasi nararamdaman niya sa tao na mahal niya. Ano man yung estado ng buhay natin? Mahal ka ng Panginoon. Sana ipairalin natin sa buhay natin. Hindi dito tinitingnan ng Panginoon na, although na ikaw ay sabihin natin leader o magaling ka sa batas,
O ikaw ay mayaman? O ikaw ay matalino? O ikaw ay mahirap? Hindi po dito yung pinapakita. Gusto ng Panginoon na makita nyo na mahal ko kayo lahat, ano may estado ng buhay. Huwag tayo magdadanon, di ba? Huwag tayo magdadanon, huwag tayo ano ng mga tao. Huwag natin silang ilalayo, kundi dapat tayo ay napapalapit sa bawat tao. Okay? Ano ang sabi po dito sa talata natin na babanggit? Verse 2 and 3. Bulong-bulungan ang mga Pariseo at ang Eskriba, ang sabi nila, ang tao ito'y nakikisalamuhan sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, ang talinghagan ito. Ganun, di ba? Halos ayaw, huwag ka natin parang makabito ka na lang sa amin. Ang Panginoong Jesus, hindi lang para sa isang tao. Ang Panginoong Jesus ay hindi lang para sa inyo o para sa aking pamilya. Ang Panginoong Jesus pumunta sa dito para sa ating lahat. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, huwag natin kamag-anakin yung mga Pariseo at mga Eskriba, yung ugali nila. Kasi hindi siya maganda. Gusto lang natin kung sino yung pumapabor sa atin, yun lang sa atin. Pero yung ayaw pumapabor, ayaw na natin. Hindi yung maganda. Lalo na dito sa atin, di ba? Huwag natin pairalin yung ugali na gano'n. Pag hindi ka pinatigilan, ayaw na. Hindi gano'n ang Panginoon, hindi gusto lang nun. Hindi niyo ako pakinggan, mahal ko pa rin kayo. Di ba? Patas ang kanyang pagmamahal sa lahat, kaya nga siya pumunta rito eh. Dahil gusto niyang hanapin ang lahat ng tupang mga nawawala. Ako at kayo, tayo lahat ay nawala ng matagal sa Panginoon. Tatagpuan niya tayo. So kinakailangan na tayo ay laging narito. At kung ano yung ating pagkatanggap sa Kanya, hayaan din niya yung mga taong bumalik na dapat tinatanggap din natin na masaya sa ating mga puso. Diba? Huwag tayo magtatangi, huwag tayo magtatakuin ng tao, huwag tayo magsasabi na ganito yung tao na tayo, ganito ba? Kapag niya sumasama, makasalanan niya. Bakit ikaw? Hindi ka ba makasalanan? Huwag ka niyan, kasi hindi pinigyan perfecto. Huwag ka magsabi ng gano'n, sabagat isa ka rin na hindi perfecto. Ito yung mga mensahe na gusto ibalik sa atin ng Panginoon. Na ang Panginoon, hinahanap ka. Gusto na ikaw ay pumunta doon sa kanya, kawan, makasama doon. Di ba? So, isa po yan na binabanggit po natin ngayon sa pagtutungo dito ng Panginoon. Pangatlo na po ano? Pangatlo, iyan ang nangarin ni Jesus na magsisi ang mga tao. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga sa Diyos yung repentance. Iyan ang nangarin ng ating Panginoon. Jesus decided to repent. Kinakailangan tayo ay nagsisisi. Sa pagbabalik natin sa Panginoon, hindi dapat nawawala yung pagsisisi. Ano man yung mga nagagawa natin kasalanan, matuto tayo magsisi. Tama po? Hindi ka makapagsisi kung hindi ka nakakapakinig na salita. Hindi ka makapagsisisi kung hindi mo nararamdaman ang pamamahal ng Panginoon. Yung dalawang unang ating nabanggit, mga kapatid, kapag yun po'y naranasan at hindi at pumunta sa puso mo yung salita at nakaramdam ka ng pamamahal, yun, magpapagod tayo pagsisisi. Diba? Yung kailangan naginig sila. Habang sa pagkikinig, nararamdaman nila yung pagsasalita ni Jesus. Nararamdaman nila na mayroong palang taong pakinggan kami, mayroong palang taong nagmamahal pala sa amin. Ito yung mga tao, itong mga publikana na ito, na nangangailangan, pero tinan niyo po yung ginagawa ng Eskriba at mga Pariseo. Hindi maramdaman yung pagmamahal at hindi maramdaman ano ba yung pinapamahalan sa amin. Tinatago yung mga salita katulad nito, mga kataga. Ang Diyos siya ay gustong hanapin ka at makinig sa Kanya at may pananaw sa iyo yung pagmamahal ng Panginoon. Tama po? Kaya sa pangatlo na ating binabanggit, ano yung pagsisisi? Kasi nararamdaman natin. Ganun ang Panginoon, pinakikita niya. Alam niyo yung Pasko, na binabanggit niya ito, itong pagdating o yung pagsilang ng ating Panginoon, dapat andun yung pagmamahal. Andun yung pagkikinig sa bawat isa, pag-inaro na sa pamilya. Diba? Na pinakikinggan natin ano ba yung kanilang sitwasyon, dapat pinakikinggan natin. Kasi bahagi tayo. Tama po ba? So, hindi yung magtatanim kung ano yung galing. Hindi yung kailangan. Kasi kung di
iniiwan pa yung spirit of Christmas ay hindi naman. Andoon yung pagtatanggap kung nagsisisi. Andun yun. So, kailangan na tayo lahat ay nagsisisi. Okay? So, sa talatang 7, ito po yung kanyang nabanggit. Sabi dito, sa talata, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang magsisi tumalikod sa kanyang kasalanan. Di ba? Sabi yan kaysa siyang na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. Ano sabihin siya ang Panginoon? Hindi niya kailangan na magsisi sapagkat ano siya. Hindi sila kailangan hanapin sapagkat ano yun siya, matuwid siya. Pero yung isa ay kailangan siya hanapin at ibalik. Yung taong itong bumalik na ito, kaya nakumpito yung isang daan, ay doon yung pagtalikod, andun yung pagsisisi sa kanyang kasalanan. Di ba? So, lahat na bumalik doon sa kawan ng Panginoon, andun yung repentance, andun yung pagsisi. Hanggang tayo tumalikod. Dahil nawala ka na nung minsan, ay kinakailangan mo bumalik dahil hinahanap ka ngayon ng Panginoon. Di ba? So, lahat tayo naniniwala na hinanap tayo. At huwag tayo magwawala. Hindi tayo nagwawala. Kasi hindi po maganda yun. Ang nagwawala, ngayon magsisita. Okay? Dahil oras yun, bumalik ka sa Panginoon. Doon naman sa nawawala, magsisita at tumalikod at pumunta doon sa Panginoon. At isa ka, mga kapatid at ako, na hinahanap ng Diyos. Tama po? Okay, panghuli. Sabi dito sa ating panghuli, sa pang-apat, basahin natin na ang pang-apat. Sabi diyan, iyan ang nangaring ni Jesus na ang lahat ay magalang. Hindi ba kayo natutuwa na andito yung mga kapatid natin? Ako sa totoo lang masaya. Di ba? Nakita kayo sa umaga na nag-ibig tayo. Pero pag hindi kayo sumipot, ano sa palagay niyo magiging karoon nating pagramdam? Kalungkot? Of course. Welcome sa ating tambayo ng Librois family. Pwede po ba natin siyang pagkakita? So, masaya na nakikita natin yung matagal na din natin nakikita. Tulad po dito. Diba? Sabi mas masaya yung shock na po siya, hindi na sila nagtatawa rin. Pero oras naman mabalik na isa. Sabi ng Panginoon nga, di ba papasanin niya? Di ba? Ano sabi niya dito? Bakit po nasabi ng Panginoon? Kasi marahil yung tuba na yun, bigay, may problema, mabigat yung problema, na nangangailangan na kanino. Basahin mo sa inyo ha, sabi dito sa talata. Ano yan? Talatang 4. Sabi niya, kung ang sino man sa inyo ay may isang tuba at nawala, ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwanan ang siyang napusyang at sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba? Kapag nasumpungan, masayas niya papasanin ito. O, di ba? So, ibig sabihin, ang Panginoon, hindi natin alam yung sitwasyon ng tumpang nawawala. Hindi natin alam yung kanyang kalagayan. Hindi natin alam yung kanyang nararamdaman. Marahil tumatawa pero deep inside, malungkot siya. Di ba? So, ibig sabihin, hindi natin talaga alam yun. Hindi natin mahusga. Hindi po natin dapat, hindi tayo nag-isip kung ano yung mga bagay na negatibo para sa hindi natin alam. Di ba? Kaya sabi niya, ang gagawin ng Panginoon kung naghahanap ay papasanin, tutulungan upang siya ay maibalik doon sa kawan. Upang makapakinig, maramdaman muli yung pagmamahal ng Panginoon. Di ba? At ma-realize na siya ay nagkamali at nagkasala. Di ba? And then ito, sama-sama. So, pag kumplito ko ay masaya. Pag hindi kumplito ay malungkot. Ayaw ng Panginoon dahil sa kanyang pagsila na ang mga tao ay malungkot. Bakit may Christmas? Dahil sa Panginoon para maging masaya. Diba? Para maging masaya ang diwa ng ating Pasko. Kaya nangyari ang bagay nito. Tama po ba? So, sabi niya na ang siyang siyang na yun, hindi naman nila kailangan magsisi. Okay? Hindi naman nila kailangan dahil sila ay naroon na. So, ito na bumalik na ito, handa ba natin pasanin? Handa ba natin tanggapin yung bawat isa? Ay, tanggapin? So, ang bawat isa ay dapat natin tinatangka. Tama po? So, kagalakan na ang lahat tayo ay
na maging masaya spiritually yung ating mga buhay. Hindi po biro pagkawalan. Maraming bagay ang ating na-encounter. Na minsan talagang akala natin, hindi na natin alam kung anong gagawin natin. But, kapag ikaw ay natagpuan, nahanap ng Panginoon, again, ikaw ay manunumbalik ang iyong kagalakan. Maging itong siyang napot siya na nalulungkot kung nasaan. Maraming nag-iisip kung nasaan ka na, ay babalikin ka nila kasiyahan. At ang lahat ay magiging masaya. Kaya yan yung pang-aba. So masaya ba kayo? Palakpakan natin ang Panginoon. So ito yung mensahe ng ating Panginoon sa mga araw, sa mga kamag-anak man ako. Hindi lang naman po ito pati dito sa ating simbahan. Pati sa mga pamilya ninyo. May mga bagay talaga na hindi natin naintindihan. May mga bagay na minsan hindi na unawaan yung bawat isa. Sana lang sa mga pagkakataong ito na ating alalahanin yung Panginoon na yung pagtungo na rito na magkaayos na. Gusto ng Panginoon ay magkakumpleto tayo. Kumpleto ang lahat. Hindi lang sa mga simbahan, sa mga pamilya, ay dapat maging maayos siya. Tanggalin yung anumang mga ganito ang Panginoon. Kasi kung andun po yun, hindi kayo lang nawawala. Paano po yun ay guming-guming siya. Diba? So kailangan niya yung kalina. Kung ikaw siya, pumapot siya, dapat sama-sama tayo. Kung ano yung pili natin i-contribute, ano yung pili natin itulog, dapat gawin natin na sa isang nawala. Diba? Dapat ganun yung ginagawa. Hindi yung, ay, si ate na kasi siya yung mayroon. Dahil ba yung mga Pilipino na gano'n? O si Kuya na si mayroon. Alam mo, hindi mo yung gano'n. Kailangan mo makasama doon sa maging sa maliit na bagay. Huwag kayong titingin kung anong mayroon yung kapatid mo. Tingnan mo rin kung ano yung kaya mong gawin para sa kanya. Kasi kung gano'n yung magiging isip natin, hindi mo rin masaya eh. Gumawa ka ng paraan baka ano yung pwede mong bahagi sa kanya. Ano yung magiging isang bagay na pwede maging kataanan mo sa kanya. Kasi yung isang magandang bagay, kasi alam yung pagbabalang ng isang tao, baka ikaw yung isa na hinaharap din niya, o baka bagay na kung sa bakit sa nalayo, kung bakit sa nawala. So lahat yung kinakailangan ng doon upang lahat tayo ay magbigay. Lahat tayo ay tumuno. Tama po? Okay, sa ating pagtatapos ay ito po mga kapatid. 4 na bagay. So sabi niya, sa 4 na bagay sa ating pagtatapos, nais ni Jesus na mahalin ang bawat mananampalataya. Ano? Tama po ba? Mananampalataya. Pangalawa, nais ni Jesus na ang bawat mananampalataya mangalaga sa isa't isa. Ano pa yung isang salita sa mangalaga? Malasakit. Di ba? So, kinakailangan natin malasakit. Sabi diyan sa ating sinasabi sa pangalawa. Jesus wants every believers to care for one another. Diba? Dapat tayo ay nanangalaga. Tayo ay mamalasakit. Yung tinawin ko sa inyo, hindi kayo mayaman yung isa niyo kasama. Ay sinalangin mong bigay kasi sa pagkat sa mayroon. No! Hindi ka excuse. Huwag mong gawin yun sa buhay mo. Gumawa ka ng part ng sarili. Gumawa ka ng isang bahagi doon sa isang bagay na dapat mong gawin sa kanya. Kasi nangyari yung Pilipino nung gano'n dahil nakakaangat kasi ate na lang. Dahil nakakaangat ako, si kuya na lang. Hindi kapatid. Baguhin natin yung isip na ganyan. Alam mo bakit kayo hindi umangat? Dahil ganun yung lagi yung sinasabi mo. Kaya lagi siya umangat dahil siya lagi yung sinasabi. Kaya sila na yung binibigyan. Diba? Ganun mga kapatid. Kapag lagi yung ginaganyan, ikaw yung laging mawawala. Why hindi mo i-try yung isang bagay na yan para yung ay ikaw ay pagdating ng araw, ikaw yung makapagbibigay din. Baka kasama, kahit sa kong bagay. Huwag na yung turok ng turok. Diba? Pangatlo, nais ni Jesus na ang bawat mananampalataya ay tumulong sa isa't isa. Diba? Pagkatyo, dapat ako tulong tayo kasi hindi yung natin nawala natin kapatid. Tulong natin, sama-sama tayo. Diba? Kasi masaya. Pang-apat sa ating pagtatapos. Nais ni Jesus ang bawat mananampalataya ay maging walang kinikilingan. Wala dapat tayong kinikilingan. Wala dapat tayong paborito. Lahat ay dapat pare-parehas. Ha? Mabuti ba ang Diyos sa ating lahat?
tayong lahat ay nawala, tayo ay hinanap, tayo ay nasumpuni. So welcome sa lahat at maging sa mga susunod na umaga na ating pag-aaral na ito ay huwag po kayo liliban o hindi kayo liliban natin mga kapatid ay makasama natin sa luwagan. Amen po? Okay po. God is good? And all the time? Okay po, tayo po lahat ay tumayo sa ating pagtatapos. Sige, Sister Rami o Maxine, pwede pong makikitara sa ating pagtatapos at awitin natin muli yung sa umagang pagkagising. So, mamaya po, is prayer meeting po natin ay wala na po muna tayong prayer meeting po itong week na ito sapagkat ginaganap natin po itong gawain. So, habang ginaganap po, wala po tayo po. Ano po? Okay. So, awitin po natin sa umagang pagkagising.
Maraming Panginoon. Salamat sa buhay na binigay niyo sa amin at natin rin yung buhay namin. Gusto po din namin ibigay sa inyo, Panginoon. Lahat ng pamilyang naririto ay hinaway na pagpala. Bagay sa mga kapatid mo namin wala rito, iyong mapagpala. Sa bawat trabaho, bawat munting negosyo, sa bawat pag-aaral ng mga kabataan, ay mapagpala po ninyo, Panginoon. Ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa, huwag mo pong pababayaan. Sa panahon na sila nalulubay na nalulubog, aliwin niyo po sila, Panginoon. Dalangin din namin sa oras na ito, Panginoon. Marinaway, Panginoon, ang lahat ng mga sumusubaybay sa amin. Kung paano nyo din kami, O Diyos, na ginagabayan, gabayan ninyo po sila. Kung paano nyo kami pinagpapalay, pagpalay nyo rin po sila, Panginoon. Salamat sa pagbibigay nila ng oras upang makapanilay sa pagpagitan ng aming gawain na ito. Pagpalain niyo sila. Sa lahat ng mayroong karamdaman, Panginoon, hilingin namin, O Diyos, yung kagalingan ng bawat isa. I pray sa lahat ng mga kapagagawa din namin, bawat mga simbahan ay pagpalain niyo. Ang aming pamahalaan at lahat ng nasa gobyerno ay pagpalain niyo ang paglingkod ng may kahusayan, Panginoon. Lord, dalangin din namin ang buong mundo, Panginoon. Lord, ang kaligtasan o ang iyong pag-aarang ay hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, Panginoon.